Hello, magandang araw po. This is Bernadette Villarba. So, by the end of this short session, masasagot po natin ang isang importanteng tanong. Sapat ba talaga ang HMO natin? Yan. So, real talk, di ba po, hindi lang isang beses ang gastos sa health. Yan. So, habang tumatanda tayo, mas nagiging regular yung check-up, yung maintenance, yung laboratory, at minsan confinement. At ang tanong po, saan po manggagaling ang pangtustos sa tuloy-tuloy na gastusin na yan? May napansin po akong pattern sa buhay. Ngayong nagtatrabaho tayo, malakas. No? Hindi pa natin gaanong kailangan yung HMO. Hindi gamitin. Pero pag mas kailangan na natin, doon naman retired na o mahina na ang income. At kadalasan po, sa pamilya na nanggagaling ang suporta sa mga anak at sa mga mahal sa buhay. Hindi naman po masama yun, pero kung may paraan para hindi tayo aasa sa kanila, mas magaan po para sa lahat. Tama po ba? Ayan. Kaya po today, gusto kong i-share sa inyo ang isang simpleng idea. So, ano ba yung meron tayo ngayon? At ano ang maaaring kulang pagdating sa long-term healthcare? Yan. So, ibabahagi ko po sa inyo ang daloy ng healthcare natin habang tayo ay tumatanda. During our working years, yan, karamihan sa atin may ganitong support. Company HMO. Right? So, maganda po yan. So, kasi covered tayo sa annual physical exam, no, check-up and diagnostic procedures, emergency, hospital admission, may dental benefits din. But this is something na nakukuha natin because we are employed. Tama po. No? So ngayon, mapapansin natin hanggang kailan po usually ang ganitong benefit. Usually hanggang around 60 to 65 years old. No? And after that po, dito na papasok ang retirement years. Dito po nagkakaroon ng malaking pagbabago. So, madalas wala na tayong income by this time. At kadalasan, wala na rin yung company HMO. Ito rin po yung panahon na mas kailangan natin ng healthcare. So, nagkakaroon po tayo ng gap. Kung kailan mas kailangan, doon nawawala ang coverage. No? Kaya po may tinatawag tayong long-term care or long-term healthcare plan. Hindi na po ito employer-based. Ito po yung inaayos natin para sa sarili natin. So, yung HMO po, panghabang nagtatrabaho. Yung long-term healthcare plan ay panghabang buhay. So, kaya ang tanong po ulit natin, pagdating ng senior years, saan po tayo kukuha ng tuloy-tuloy na healthcare support? Dito na po papasok kung paano gumagana yung long-term care plan at paano siya pwedeng simulan habang tayo ay kumikita pa. Okay, so lilinawin ko lang po, hindi po ito kapalit ng HMO. Ito po ang kasunod, no? Para tuloy-tuloy ang proteksyon hanggang senior years po natin. Okay, so balikan ko lang po saglit yung setup natin ngayon, yung tinatawag na short-term HMO. Maganda po ito. Malaking tulong po ito lalo na habang tayo ay nagtatrabaho. Pero kagaya po ng nabanggit natin, ang coverage po nito hanggang around 60 to 65 years old lang. At every year, pwede pong tumaas ang premium. At isa pa po, hindi rin guaranteed na mare-renew siya, especially as we age. Yan. Karamihan din po sa HMO, wala talagang kasamang insurance.
So kung sakaling may mangyari, coverage lang po ng gastos, pero walang cash benefit na maiiwan po sa pamilya natin. Most of these companies, magagaling po yan, no? Pero pare-pareho po silang may limit. Kasi ganun po talaga ang design ng short-term HMO. Kaya po siya tinatawag na short-term. Kasi may limit sa age, sa renewal, at sa benefits. Yan. So ngayon po, kung may limitation ang short-term HMO, may ginawa pong solution para punan yung gap na yon. Ito po yung tinatawag na long-term care o long-term healthcare. Simple lang po yung konsepto nito. So, para pong HMO, pero may kasamang ipon. So, habang tayo po ay nagbabayad for a limited period, unti-unti rin po tayong nagsiset aside ng healthcare fund for the future. Usually po, fixed lang ang hulog nito. For example, 7 years. Pero ang benefits umaabot up to 20 years and beyond. So, ibig sabihin, hindi lang habang buhay or hindi habang buhay nagbabayad. Pero may benefit na long-term protection. Yan. So, mas maganda pong tingnan natin siya this way. Kasi in reality, may tatlong pwedeng mangyari sa atin. Una, what if we die too soon? May maiiwan po bang financial support sa pamilya natin? So, dito po papasok yung insurance. At pangalawa, what if we get sick? May sasalo po ba sa hospital bills, check-ups, treatments? Dito po papasok yung healthcare. No? So, pangatlo, what if we live too long? Hindi na tayo nagtatrabaho. Wala na rin tayong income. Pero tuloy-tuloy ang gastos. Saan po tayo kukuha ng pangtustos? Dito naman po papasok yung savings or investment. At ang beauty po ng long-term care plan, hindi mo kailangang pumili ng isa lang. Lahat ng what ifs na yan, available, binaghahandaan na sa iisang program lang. Kaya hindi lang po ito gastos. Ito po ay paghahanda para kahit ano ang mangyari, hindi tayo at ang pamilya natin ang mahihirapan. Hindi natin alam kung alin ang mangyayari. Tama ba? Kaya mas safe kung handa tayo sa lahat. So ngayon po, I'll show you kung paano siya gumagana at paano siya pwedeng i-fit sa current situation natin. Yan. Para po mas madaling maintindihan, hahatiin po natin siya sa 3 simple phases. Parang journey lang po ang isang plan. So, unang phase po, yung accumulation period. Dito po tayo nagbabayad. So, habang tayo ay kumikita pa, unti-unti na tayong nag-iipon ng healthcare fund. Ito po yung time na nagtatanim tayo. Halimbawa po, for 7 years, naglalagay tayo ng 5,882 per month. No? So, hindi lang siya bayad. May naiipon pong value. Ang maganda po dito, habang nag-iipon tayo, may protection na tayo agad. So kahit may mangyari sa atin during this period, wag naman, may healthcare support na at may insurance coverage pa. So hindi ka po maghihintay na matapos bago maging protected. Okay? So yung next po, yung extended period. Dito po yung tapos ka na maghulog. Pero
tuloy pa rin ang benefits. APE, check-ups, laboratories, may confinement and ER and dental benefits na. Ang ibig sabihin po nito, kahit wala ka ng binabayaran, may healthcare ka pa rin at protected ka pa rin. No? So may coverage kahit hindi ka na naghuhulog. Yan. So ang last phase po ay ang long-term care period. Ito po yung panahon na mas kailangan natin ng healthcare. Pero kadalasan, wala na tayong active income. So yung kagandahan po, dito na talaga natin magagamit yung plan. Hindi na siya na yung sasalo sa healthcare needs natin. So may sasalo sa'yo when you need it the most. So, in all stages po, accumulation, extended, long-term care period, hindi nawawala ang benefit. Nag-iiba lang ang role niya sa buhay natin. Yan. So, habang malakas po tayo, naghahanda tayo. Habang tumatanda tayo, plan na ang sumusuporta sa atin. Ngayon po, ang usual na tanong, magkano po ba ang ganitong paghahanda? Yan. Pero bago natin tingnan yung amount, mas importante pong maintindihan paano siya nagiging manageable monthly. Yan. Tingnan po natin siya the way we manage our expenses. No? So, hindi po kasi ito kailangang maging dagdag gastos. Minsan, reallocation lang ng existing budget. Yung ibang napupunta sa temporary expenses like ano po ba? Pang-online shopping natin dyan. Pwede nating ilagay sa something na magbe-benefit tayo long term. Tama? Yan. So for something na may healthcare, savings at insurance, usually iniisip natin, kailangang malaki agad. Pero ang starting, nasa ganito lang po siya per month. And the good thing po, flexible siya, depending sa kung ano yung edad natin at kung ano ang comfortable sa atin. So, hindi po kailangang pilitin ang budget. We adjust the plan to fit your situation. So, at the end of the day, hindi lang po ito about sa binabayaran natin, kundi sa problemang iniiwasan natin in the future. Mas mabigat po ang biglaang hospital bill kaysa sa maliit na paghahanda monthly. Yeah. So, after everything that we have discussed, and since iba-iba po tayo ng situation, ang goal natin is to start where we are comfortable. Pwedeng simple muna, pwedeng mas comprehensive. Ang importante, may nasisimulan tayong protection. At the end of the day, dalawa lang naman po ang pwedeng mangyari. Maghanda tayo ngayon o mag-adjust tayo later. Mag-ipon tayo para sa health o gagastos tayo ng mas malaki kapag kailangan na. So start where you are comfortable. So kung nakikita nyo po na this makes sense for you, the next step is very simple. You can message me directly or the person who shared this video to you. We can schedule a quick assessment. No obligation. And when you are ready, I'll be here to guide you. Maraming salamat!